Yung pong mga lupang ito sa murang halaga namin, minimum amount po namin, auction price is 500 pesos. Doon naman sa proseso namin, kumita naman po yung programa. Ang worry ko lang po, mula pa noon, ang worry ko is, puro arbitrary po. Kasi halimbawa, may walk-in pong kaibigan si Mr. Lozada, bigla lang po niyang sasabihin na, bigyan mo to ng lupa. Yan ang sinasabi mong arbitrary. Opo. Siya mismo, si Mr. Lozada, magsasabi kanino? Sa akin po. Sa'yo? Ako po yung in charge po. Uutusan ka? Opo. Anong pagkakasabi ng utos sir? Ako po kasi ang tinatawag rin niya ako sa name na Bonje. Kasi mataba. Patawagin ka, Bonjing. Bonjing. Sabi niya, Bonjing, bigyan mo ito ng lupa. Gano'ng kalaki? 5 hectares, mga 3 hectares. Yun po yung mga minimum na number of lots po, hectares. Ako naman po, sasabihin ko, boss, tapos na po yung bidding period po natin, yung auction period, October 26. Ano po yung gagawin ko dito? Bahala ka na dun sa bahala ka na dun sa date. Gawin mo, mag-suggest ka na lang ng price. Kung ano lalagay. Yun, susundin ko lang po. So, pinababago yung date, forward or before? Ina-antidate po. Antidate? Antidate po. Ginawa mo naman yan? Opo. Palagay mo yung ginawa mo na yan sa utos niya, illegal? Opo. Ay, ba't mo ginawa? Sumusunod lang po ako. Dahil inutusan ka. Opo. Kung di mo gagawin yung inutos niya, anong gagawin sa'yo? Kasi kami po lahat sumusunod. Boss po kasi si Mr. Meron pa ba siyang sa nakita mo, nadinig mo mismo, hindi daw? Pero siyang inutusan iba kamukha ng utos sa'yo? Doon sa ito po specifically doon sa programa ng Lupang Hinirang. Yun po yung... Ilan kayo nautusan ng gano'n sa pagkakaalam mo? Kasi ako lang po yung in charge din po sa Lupang Hinirang. Ilang beses siya nag-utos sa'yo ng ganyan? Marami na po eh. Ilan? 10? 5? 20? Hindi lang po. More than 20? Ganun po. Would you recall, meron ka bang pagbabasihan dokumento ng sinasabi mo? Meron po. Meron pong mga list may dokumento po kami. Showing yung mga list din ng yung inassignan po niya ng lupa arbitrarily. Walang bidding. Meron pong may announcement naman po sa Philippine Daily Inquirer. Pero hindi po fully na sunod din yung procedure po namin. I see. Okay. Pero kapag gustong idagdag yan sa salaysay na una na yan, bago tayo magpunta sa iba? Ayun lang po, so far yung nalalaman ko po. Magawin natin eksakto. So, more than 20. Less than 30? More. More or less around that. More or less. So, not more than 30, but more than 20. Opo. Nautos ng mga irregular sa palagay mo, kaya nakukonsensya ka, napapaiyak ka pa nga na inutos sa'yo na kahit ayaw mong gustong gawin, napilitan ka, ganun? At hindi lang sa'yo ginawa yun. Sino pang alam mong ganun ang utos din ni J-Lo? Sa opisina niya? Doon kung mayroon man. O wala ka alam? Wala na po ko alam. Basta ito pong sinasalaysay ko po, ito sa akin lang po. Na yung nag-experience ko po sa kanya. Alright. Sabi mo, boss mo si kapatid niya, yung younger brother niya. Opo. Hindi mo siya directly boss. Ba't siya nag-uutos siya ng gano'n? Bakit hindi niyo ng kapatid? And then to you? Actually, yung pong organization po namin is, minmaintain po ni Sir June na fluid. So wala po talagang rigid. Pwedeng may mababypass, merong micromanagement, ano? Ganun po, mas fluid po. Close ka ba sa kanya? Kay J-Lo? Sa punto po na pinagkakatiwalaan po niya ako dun sa mga proyekto. Okay. So, pag sinabi yung pinagkakatiwalaan ka, ba't mo nasabing pinagkakatiwalaan ka niya? May mga ilang bagay na, di ba sinasama po niya ako sa mga trips po niya, may mga ilang engagement po niya. Trips locally or abroad? Locally po. Sa mga projects po. And then? Nakikita ko naman po na sa akin niya dinidelegate yung mga task na nakikita ko malaki yung magiging impact. Ano yun? How many times yan sa 7 taon ka mo pagiging empleyado mo? Hindi po, nag-start po ako 2007 March po sa... Mula noong 2007? Opo. Ilang beses kayo nagbiyahe? Maraming beses na po sa Bicol. Nag-travel na rin po kami sa Bohol. May mga ilang projects po kami doon na binubuo.
Can you honestly tell us na naging matalik ang pagiging magkaibigan ninyo bukod sa boss-subordinate relationship? Depende sa ano po yung definition ng pagiging matalik po. Okay. Nakakapasok ka ba nagbibiyahe kayo, nakakapasok ka ba sa kwarto niya nang hindi ka na kumakatok? Pag nasa hotel kayo, halimbawa? O makikipag-appointment ka pa sa kanya? Hindi naman. Actually, accessible na mo siya, text or call, pwede, tapos minit niya ako. Pwede po sa kanya. Do you call each other by first name? Sir Jun pa rin, or Jill. We call him Jill din. Or When do you call him Sir Jun and when do you call Jill? actually, pag nasa opisina, pag may mga bisita, Sir Jun. Pero, na-interchange ko naman yung pagtawag sa kanya ng Jill. Yung bang may tiwala sa sayo na pagtitiwalaan ka ba niya sa pera? Opo. Kasi may mga request po ako dun sa mga proyekto, nangangailangan ng cash advance. Ina-approve niya. So, may mga critical na projects na kailangan nito, may trips, ina-approve naman po niya. Alright. And is he strict sa liquidation? Kasi yung po dinidelegate po niya dun sa doon sa aming finance. So sinasabi lang niya dun sa finance na, kailangan, basta makover lang, ma-justify itong mga expenses. Yun po yung sinasabi niya lagi. Alright. Yung bang pag-iyak mo kanina ay because, kasi meron kayo malapit na relasyon. Ba't ka umiyak? Kasi po, si Jun is boss ko po si Sir Jun eh. Naging friend, pinagkatiwalaan niya na po ako. Alam ko masakit po ito nangyayari na ito yung katotohanan. Pag isiniwalat ko po ito, alam kong galit po siya sa akin. Kasi po nung isalasay ko lang po nung may tumawag po siya twice sa akin. Nung pangalawa, nung sa NBI na, tumawag siya nung sinabi nga niya sa akin na Bonj, kung manghuhudas ka, lubos-lubusin mo na. Sinabihan ka niya ng hudas ka? Sinabi po niya sa phone yun. Nasaktan po ako doon. And then sabi niya, kayo sa Philippine Forest, pinakain ko kayo, sinwelduhan ko kayo. May sabihin mo doon sa taong pinagsabihan mo, nag-bat in po ako sa kanya. Ang sabi ko, Sir Jun, unang-una, kanino ko po sasabihin? Official po itong request na ito ng NBI. At ito pong dokumentong ito, nakuha po namin dito sa files. Lahat po ito. Wala akong inimbento. In fact, pwedeng tignan ng publiko, ito yung mga files. Sinabi ko rin sa kanya na huwag naman niya sana idamay yung mga empleyado. So, nasaktan po ako dun nung sinabi niya yun eh. Hindi kaya posible, kaya ka nagdaramdam at nagsasalita kang ganyan, sinasabihan ka niya ng hudas? Nasaktan din po ako doon. Kasi right now, yung mga kaibigan ko po, like may mga organizations po na mga kakilala ko po na sumusuporta sa kanya, nakikita ko po yung pressure, yung ina-isolate po ako in a way. Pero ano po yung magagawa ko? Tinanong ko po si Sir Jun, ano pong gusto nyo? Sunugin ko, itago ko ang dokumento. Ano sabi niya? Hindi po siya tumibo doon. Pero tinanong ko po siya, sabi ko, Sir Jun, nasa isang ahensya ako ng pamahalaan. Ginagawa ko lang po yung trabaho ko. Wala pong personalan nito. Kaya, Kuya Mario, makikita niyo po yung situation ko. Ipit po ako eh. Tinanong ko po yung mga friends ko, gaya ng sinabi ko kanina. Sabi ko po, will I keep it? Will I keep those documents? Kasi alam kong katiwalian din eh. Yun ang bago mong binigay sa NBI. Pero ka pa bang dokumento na hawak-hawak na hindi mo nabibigay sa NBI? Currently po, kinukulate po. Kasi 4 na dokumento pa lang yung naibigay po namin, yung documents pertaining doon sa creation ng PFC. Yung the rest, kinukulate pa ho. Kinukolekta pa. Meron pa bang bumabagabag sa konsensya mo o sa feelings mo, sa puso mo, na gusto mo pang sabihin, bukod sa sinabi mo ngayon?